Mga alaala ng kamusmusan. Dahil sa labis na pagmamahal at kalinga ng mga magulang at kapatid ni Rizal sa kanya, ginawan siya ng kanyang ama ng isang maliit na bahay kubo upang roon ay magpahinga at mapaglaruan tuwing araw. Doon ay pinagmamasdan at hinahangaan ng batang Rizal ang kagandahan ng kalikasan o kaya naman ay naglalaro ng mag-isa. Kinawilihan niya ang panonood ng iba't ibang uri ng ibon mula sa kanyang kubo at sa taniman ng prutas ng kanyang ama, gaya ng mga kulyawan, maya, Maria Capra, martin, pipit at iba pang ibon. Aliw na aliw siya sa pakikinig sa matatamis na huni ng mga ito. Araw-araw na pagdarasal sa oras ng Angelus. Isa pang masayang alaala ng kabataan ni Rizal ay ang araw-araw na pagdarasal. Madalas noong tinitipon ng kanyang ina silang magkakapatid para sa Angelus. Gabi-gabi rin silang nagdarasal ng rosaryo. Sila ay nagro-rosaryo ng kanilang pamilya sa mga gabing iniilawan ng mabilog na buwan ang kanilang azotea o balkonahe. Pagkukwento ng kanyang yaya ukol sa aswang, nuno at tikbalang. Kumuha rin ng kanyang ama ng isang matandang babaeng Batanggenya na may ngalang Aquilina Alquitran upang kanyang maging yaya na tagapag-asikaso ng kanyang mga pangangailangan. Aya ang tawag ni Rizal sa kanya. Matapos kumain ng hapunan at magdasal ng rosaryo, dadako na si Rizal at ng kanyang yaya sa azotea o sa kahit aling mga bintanang katatanawan ng buwan. Kinukwentahan siya ng kanyang yaya ng mga istorya tungkol sa mga diwata, mga nakabaong kayamanan at kalansay, mga aswang, mga nuno, mga punong namumunga ng diamante, at mga taong nakatira sa buwan. Kinukwentuhan din siya niyon ng mga alamat at kwentong bayan. Minsan, kung ayaw niyang kumain, tinatakot siya ng kanyang yaya na kukunin siya ng mga aswang, nuno, tikbalang, o ng may balbas at turbang Bombay kung hindi siya kakain. Sa edad na 3 ay nakasama na siya sa pagdadasal ng pamilya. Isa itong tanda ng pagiging relihiyoso ng pamilya Rizal. Ito rin ang humubog sa pagiging relihiyoso ni Rizal sa murang edad pa lamang. Hilig rin ng batang Rizal na magsimba, makibahagi sa mga nobena, at makisali sa mga prosesyon. Ang una niyang kalungkutan ay ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na si Concha. Isa sa pinakamapait na alaala ng batang bayani ay ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Concha o Concepcion. 4 na taong gulang pa lamang siya noong namayapa ang pinakamamahal niyang kapatid na babae. Sanhi ng sakit noong 1865 sa gulang na 3. Malapit sa isa't isa ang magkapatid na Rizal. Tinuruan sila ng kanilang magulang kung paano magmahalan at magtulungan. Si Concha rin ang madalas niyang kalakalaro, kaya't ganoon na lamang ang lungkot na naramdaman ng batang si Rizal noong ito ay pumanaw. Ito ang buod at isinalin sa Tagalog na sulat ni Rizal para sa namayapa niyang kapatid mula sa kanyang kwaderno na may pamagat na Memorias de un Estudiante de Manila, Memories of a Student in Manila. 13 taong gulang pa lamang si Rizal nang tipunin niya sa isang kwaderno ang kanyang mga alaala mula ng kanyang kapanganakan hanggang sa unan niyang pag-ibig. Ikinubli niya ang kanyang pangalan sa sagisag panulat na P. Jacinto. Nang ako ay 4 na taong gulang, namatay ang aking nakababatang kapatid na si Concha. At iyon ang unang pagkakataong lumuha ako dahil sa lungkot at pagmamahal. Pagpunta sa Antipolo noong ika-6 ng Hunyo taong 1868. Isa sa pinakamasayang pangyayari noong bata pa si Rizal ang paglalakbay kasama ng kanyang ama sa Antipolo upang tuparin ang panata ng kanyang ina na dadalhin ang anak sa dambana ng Birhen ng Antipolo sakaling makaligtas sila ng kanyang anak sa matinding pagsubok sa panganganak na halos naging sanhi ng kamatayan ng kanyang ina. Siya ay galak na galak sa kanyang unang pagtawid sa lawa ng Laguna.
Ang batang si Rizal ay hindi nakatulog buong magdamag, habang ang kasko ay naglalayag patungo sa ilog ng Pasig. Dahil siya ay labis na humahanga sa kagandahan ng malawak na katubigan at katahimikan ng gabi. Pagkatapos ng pagpunta sa Antipolo, ay nagtungo sila ng kanyang ama sa Maynila upang bisitahin ng kanyang kapatid na si Saturnina na noon ay nag-aaral sa kolehiyo ng La Concordia sa bayan ng Santa Ana. Ang hindi niya malilimutan ay ang kwento ng kanyang ina ukol sa gamo-gamo. Ang kwentong ibinahagi ni Doña Teodora kay Jose, ang kwentong tungkol sa batang gamo-gamo, ang isa sa hindi niya malilimutan at tumatak sa kanyang murang isipan. Ang kwentong ito ay namalagi sa alaala ni Rizal hanggang siya ay tumanda. Ang kwentong ito ay tungkol sa batang gamo-gamo at lampara. May isang batang gamo-gamo na binalaan ng kanyang ina na huwag lumapit sa apoy dahil matutupok siya nito. Hindi nakinig ang batang gamo-gamo at patuloy pa rin sa kanyang pag-uusisa hanggang sa nangyari na ang ikinatatakot ng kanyang ina. Natupok ng apoy ang mga pakpak ng batang gamo-gamo na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang istorya ng gamo-gamo marahil ang isa sa naging impluwensya sa kanyang kabataan na gawin ang mga mapanganib na bagay. At hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay kanya itong sinabuhay. Lumapit siya sa nagngangalit na apoy ng pag-asa at pagsubok, kahit alam niyang sa huli siya'y matutupok, para lamang sa kagustuhang hanapin ng ilaw na siyang magiging tanglaw para sa bayan niyang namamanglaw. Hindi niya inalintana ang karimlan at kamatayan para maabot lamang ang pangarap na masilayan ang liwanag sa kanyang mahal na inang bayan. Ito ang ilan sa karagdagang impormasyon, kwento at teorya sa buhay ni Rizal. Ayon sa ilang historiador at propesor, dahil raw sa laki ng ulo ni Rizal, kaya't nahirapang siyang iluwal, namuntikan ng ikasawi ng kanyang ina, kahit gayong ikapito na siya ng iluwal nito. Nagkaroon din umano ng pagkakataon na nahihiya si Rizal sa kanyang itsura dahil malaki ang sukat ng kanyang ulo at maliit ang kanyang height o taas sa kanyang edad. Si Rizal ay may alagang kabayo na pinangalanan niyang Alipato. At mayroon din siyang malaking itim na aso na ang pangalan naman ay Braganza Usman, na madalas niyang kasama tuwing siya ay naglalakad-lakad sa tabi ng lawa sa Laguna. Ang paboritong almusal ni Rizal ay mainit na tsokolate at kanin na ang ulam ay tuyo. Samantala, ang paboritong prutas naman niya ay lansones at mangga. Kahit na isang magaling na estudyante, hindi rin naiwasan ng batang si Rizal na mapalo ng kanyang guro. Ayon sa artikulo na inalathala ng Jose Rizal University na kinuha sa akda ni Rizal na Memorias de un Estudiante de Manila, sinaad roon na kinahaponan ng una niyang araw sa paaralan, habang ang guro ay nagsisiesta, nagkaharap sina Jose at Pedro. Nagalit siya kay Pedro dahil pinagkatuwaan siya nito habang nakikipag-usap sa guro ng umagang iyon. Hinamon ni Jose si Pedro sa isang away. Hindi naman nagdalawang isip si Pedro at tinanggap ang hamon. Marahil ay naisip nito na madali niyang matatalo ang taga-Kalamba na mas bata at mas maliit sa kanya. Nagsuntukan ng dalawang bata sa silid-aralan na ikinatuwa ng kanyang mga kaklase. Si Jose, na tinuruan ng kanyang tiyo Manuel ng sining ng pakikipaglaban, ang siyang tumalo sa mas malaking batang ito. Dahil dito, naging popular na siya sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng klase sa hapon, isa pang kamag-aral, si Andres Salandanan, ang humamon sa kanya ng bunong braso. Dahil mahina ang braso ni Rizal, natalo si Rizal at muntik nang mabasag ang kanyang ulo sa bangketa. Sa mga sumunod na araw, laging napapaaway si Rizal sa mga batang lalaki sa binyan. Hindi naman siya palaaway, ngunit hindi niya tinakbuhan ang anumang away. Ayon sa Pilipinong historiador at manunulat na si Ambet Ocampo, ang height o taas ni Rizal ay nasa pagitan ng 4'11 at 5'2". Minsan ay nagkaroon si Rizal ng isang masamang panaginip na labis niyang kinatakutan. Isunulat niya ito sa kanyang journal
na nagkaroon siya ng isang nakakakilabot na bangungot kung saan siya rito ay namatay. Sa kanyang panaginip, ginagampanan niya ang isang aktor na namatay sa isang eksena. Malinaw at parang totoo ang lahat na nangyayari sa kanyang panaginip. Naganap ang insidenteng ito noong ika-30 ng Disyembre taong 1882. Sa parehong araw ng kanyang pagbitay, makalipas ang 13 taon. Ayon kay Ocampo, marami pa rin tayong hindi alam tungkol kay Rizal. Halimbawa, sinabing nililibang ni Rizal ang kanyang sarili mula sa depresyon at pagkawala sa sarili sa pamamagitan ng pagsusulat ng kahit anong pumasok sa kanyang isipan. Gayunpaman, wala sa mga sulatin na iyon ang natagpuan. Gayun din, sa bisperas ng kanyang pagbitay noong ika-29 ng Disyembre taong 1896, nilagyan ni Rizal ng ilang mga papel ang kanyang pantalon at sapatos sa pag-aakalang ang kanyang katawan ay ibibigay sa kanyang pamilya pagkatapos niyang mamatay. Ngunit, kabaligtaran ng ginawa ng pamahalaang Espanyol at itinapon nila ang kanyang bangkay sa isang libingan na walang marka sa sementeryo ng Paco. Ang kanyang katawan ay hinukay makalipas ang 2 taon sa panahon ng pananakop ng Amerikano. Napag-alaman kasi nila na inilibing si Rizal ng walang dangal. Ngunit ang mga papel na kanyang isinulat ay nasira na. Walang nakakaalam kung ano ang nakasulat sa mga papel na iyon at walang sino man ang makakaalam. Ang mga taong bumaril kay Rizal ay mga sundalong Pilipino. Walang balak ang mga sundalong Espanyol noon na sila mismo ang bumaril kay Rizal, sa kadahilanang ang nais ng mga otoridad ng Espanya na sa kamay mismo ng mga Pilipino mamatay si Rizal. Kaya't pinalinya nila ang 6 na sundalong mula sa Bataan at nasa likod naman nila ang mga sundalong Espanyol na handa silang barilin kung hindi nila kakalabitin ng gatilyo. Sa 6 na rifle ay isa lamang ang may kargang bala, upang wala silang sisihin kung sino o kanino napunta ang rifleng may bala na tatapos sa buhay ni Rizal. Ayon sa akdang may pamagat na I Saw Rizal Die ng Sunday Times Magazine na mula sa saksing si Hilarion Martinez, inutusan umano sila Martinez na kung sakaling makitang nagsasalita o marinig ang boses ni Rizal ay lakasan nila ang pagtambol upang masapawan ang tinig nito. Binaril siya ng nakatalikod habang nakatayo. Nang tumama na ang bala sa katawan ni Rizal, kanyang pinilit na tumumba nang hindi nakaharap sa lupa at ginamit niya ang natitirang puwersa para bumagsak nang nakatingin sa langit. Tumama ang bala sa kanyang likuran, sa mismong gulugod. Matapos bumagsak ang katawan ni Rizal, isang aso ang lumapit sa katawan niya habang kumakahol at humahagulgol. Para kila Martinez, isa itong hudyat ng masamang mangyayari. Pagkatapos ay humakbang papunta sa nag-aagaw buhay na Rizal, ang kapitan militar de la Sanidad o ang opisyal ng medikal. Lumuhod ito at dinama ang kanyang pulso. Pagtingala, sinenyasyan niya ang isang miyembro ng firing squad na lumapit at ibigay ang huling tiro de gracia, isang putok na ginawa ng malapitan na siyang tuluyang tumapos sa buhay ni Rizal. Dahil sa labis na pagmamahal ni Narcisa, pangatlo sa kanilang magkakapatid, sa kanyang kapatid na si Rizal ay hinanap niya ang labi nito sa lahat ng malapit na sementeryo, sa pag-asang makikita ang labi ng nakababatang kapatid. Matapos ang 2 araw na paghahanap, may nakapagsabi kay Narcisa na mayroong bagong hukay na libingan sa sementeryo ng Paco at binabantayan pa raw ito ng mga sundalo. Agad niya itong pinuntahan at nang makita ang libingan, positibo si Narcisa na labi nga ito ng kanyang nakababatang kapatid. Binayaran niya ang tagapagbantay upang makapaglagay ng palatandaang marmol na may mga letrang R.P.J. Pabaligtad na pangalan ito ni Rizal na Jose Protasio Rizal. Isa sa mga teorya at kwento noon ang pagkakaugnay ni Rizal sa serye ng brutal na pagpatay sa mga babae sa lungsod ng London, bansang Inglaterra.
Ayon sa historiador na si Ambet Ocampo, ito ay matapos magtugma ang ilan sa mga detalye sa pagkakakilanlan ng mamamatay tao sa pagkatao ni Rizal. Ang mamamaslang ay kilala sa pangalan na Jack the Ripper, na mula sa mismong sulat nito na ipinadala niya sa Central News Agency at pulisya ng lungsod noong ika-27 ng Setyembre taong 1888. Tinawag ang krimen na ito bilang Whitechapel Murders dahil kadalasang nakikita ang mga walang buhay na katawan ng mga biktima malapit sa Whitechapel ng distrito. Una sa mga ebidensya rito ay ang araw na magsimula ang mga serye ng pagpaslang mula nang dumating si Rizal sa bansang iyon noong ika-24 ng Mayo taong 1888. Ang paraan ng kriminal sa pagpaslang ng mga biktima ay ang paglaslas ng mga lalamunan ng mga ito at pagkatapos ay hinihiwa ang tiyan at ang ilan naman sa mga biktima ay tinatanggalan rin ng laman loob. Nagtungo si Rizal sa Inglaterra dahil sa sulat na nagmula kay Blumentritt. Doon ay nakilala niya at naging kaibigan si Dr. Reinhold Rost. Dahil sa tulong ni Dr. Rost, nagkaroon ng permiso si Rizal na magamit ang aklatan ng British Museum. Doon, natagpuan ni Rizal ang isang libro na may pamagat na Sucesos de las Islas de Filipinas na tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na isinulat ni Antonio Morga, isang tagapayo ng gobernador general na namalagi sa Pilipinas ng 10 taon. Ayon kay Rizal, mainam na dokumento ang libro ni Morga upang pabulaanan ng paratang ng mga Espanyol na walang sibilisasyon sa Pilipinas bago sakupin ng Espanya. Kaya't sa halip na sumulat ng sarili niyang kasaysayan ng Pilipinas, nagpasya si Rizal na muling ilimbag ang aklat ni Morga kasama ang iba pa niyang mga tala gamit lamang ang kanyang panulat, papel at kamay. Dahil rito, tuwing gabi na lamang nagkakaroon ng oras si Rizal para sa kanyang sarili kapag nagsasarado na ang aklatan, na siyang oras naman kung saan nagaganap ang mga karumal-dumal na pagpatay. Noong Enero taong 1889, biglang tumigil ang pagpatay. Ito rin ang eksaktong oras na umalis si Rizal sa London para ilathala ang aklat. Ngunit hindi lang iyon ang dahilan kung bakit siya pinaghihinalaang si Jack the Ripper. Ayon sa investigasyon, ang malinis na paraan ng pagpatay sa mga biktima ay nagsasabi na ang isang taong may alam sa medisina lamang ang makakagawa nito. Alam nating lahat na si Rizal ay isang doktor. Pareho rin silang may inisyal na J at R. Sinabi rin ni Ocampo na ang mga hiwa at saksak na natagpuan sa mga bangkay ng mga biktima di umano ay ginawa ng isang lalaki na kasing tangkad ni Rizal. Iwinika rin niya na si Rizal at ang kanyang mga kaibigan sa Samahang Ilustrados ay nagkakaroon ng kasiyahan at pagsasama sa mga lugar kung saan ang mga biktima ay karaniwang matatagpuan kinaumagahan. Ngunit, ilang impormasyon naman ay pinabulaanan ng mga ito, gaya ng artikulo na inalathala ng National Geographic at ng Whitechapeljack.com tungkol sa krimen na ito. Ayon sa artikulo, ang huling biktima ni Jack the Ripper ay noong ika-13 ng Pebrero taong 1891, 2 taon mula noong nakaalis sa London si Rizal. Sumasalungat din ang British surgeon na si Thomas Bond sa teorya ng mga polis na bihasa sa pagkatay ng katawan ang kriminal. Isa pang dahilan ay hindi lisensyadong doktor si Rizal. Sa kadahilanang hindi niya tinapos ang kanyang kursong medisina, isa pa, ang espesyalisasyon ni Rizal ay ang panggagamot sa mata. Bagamat hindi ito napatunayan, isa ito sa mga interesanteng bagay na nasangkot si Rizal. Ang pagkakakilanlan ni Jack the Ripper ay nananatili pa ring malaking misteryo magpahanggang ngayon.